Magandang araw, class! Muli, ako si Mrs. A. At nandito ako upang ituro sa inyo ang nilalaman ng ikalawang module para sa ikalawang markahan ng AP10, mga kontemporaryong issue. Ang ikalawang module ay pinamagatang mga issue sa paggawa at ito ay binubuo ng 3 paksa. Ang ikatlong paksa ay tungkol sa mga suliranin sa paggawa at epekto nito. Ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatutong nais maisakatuparan sa video lesson ito ay ang MELC number 2. Naipaliliwanag ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyu ng paggawa sa bansa. Mula rito ay inaasahang maisasakatuparan natin ang sumusunod na mga layunin. Una, natutukoy ang mga suliranin sa paggawa. Ikalawa, na ipaliliwanag ang mga epekto ng iba't ibang suliranin sa paggawa. At ikatlo, na ilalahad ang mga batas na kumakalinga sa mga manggagawang Pilipino. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat na maupunan ng maayos, ihinto ang anumang ginagawa, makinig ng mabuti, at ihanda na ang kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mahahalagang konseptong ituturo ng video lesson ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang pagtuklas sa mga suliranin sa paggawa at epekto nito. Suliranin bilang isa, kontraktualisasyon o ENDO. Ito ay isa sa mga eskema upang higit na pababain ng sahod, tanggalan ng benepisyo at tanggalan ng seguridad sa trabaho ang mga manggagawa. Atake rin ng kontraktualisasyon sa karapatang mag-organisa at magtayo ng unyon. Ang kontraktualisasyon ay isa sa mga patakarang neoliberal na ipinalaganap ng mga imperialistang bansa simula noong huling bahagi ng dekada 70 para mawasak ang kilusang paggawa at makapagkamal ng mas malaking tubo sa harap ng tumitinding krisis ng pandaigdigang kapitalismo. Ipinagkakait sa manggagawa ang katayuang regular employee ng kumpanya o kapitalista. Ilan sa mga epekto nito ay ang mga sumusunod. Una, ang mga manggagawa ay hindi binabayaran ng karampatang sahod at mga benepisyo tulad ng mga regular na manggagawa. Ikalawa, naiiwasan ng mga kapitalista ang pagbabayad ng separation pay, SSS, PhilHealth at iba pa. Ikatlo, hindi natatamasa ng mga manggagawa ang mga benepisyo ayon sa Collective Bargaining Agreement o CBA dahil hindi sila kasama sa bargaining unit. Ika-4, hindi maaaring bumuo o sumapi sa unyon ang mga manggagawa dahil walang katiyakan o pansamantala lamang ang kanilang seguridad sa paggawa. Ika-5, hindi kinikilala ng contracting company ang relasyong employee-employer sa mga manggagawang nasa empleyo ng isang ahensya. Suliranin bilang 2. Job mismatch. Ito ay tumutukoy sa isang kalagayan sa paggawa kung saan ang isang individual ay may trabaho ngunit hindi tugma sa kakayahan o pinag-aralan nito. Ang ilan sa mga epekto nito ay ang mga sumusunod. Una, patuloy na pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho o mga unemployed. At ikalawa, patuloy na pagtaas ng mga underemployed. Suliranin bilang 3. Mura at flexible labor. Ito ay isang paraan ng mga kapitalista o mamumuhunan upang palakihin ang kanilang kinikita at tinutubo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mababang pasahod at paglimita sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa. Isang paraan ito upang sila ay makaiwas sa patuloy na krisis dulot ng labis na produksyon at kapital na nararanasan ng iba't ibang mga bansa. Ilan sa mga epekto nito ay ang mga sumusunod. Una, dahil sa mahabang oras ng trabaho ay nagkakasakit ang mga manggagawa. Ikalawa, hindi na ibinibigay ang iba pang benepisyo ng manggagawa. Suliranin bilang 4. Mababang pasahod.
Ito ang mababang pagpapasahod ng mga kapitalista sa mga manggagawa, ngunit gumugugol ng mahabang oras sa pagtatrabaho. Ilan sa mga epekto nito ay ang mga sumusunod. Una, maraming taong nakararanas ng kahirapan sa ating bansa. Ikalawa, maraming mga Pilipino rin ang pinipiling makipagsapalaran bilang OFW o Overseas Filipino Workers sa ibang bansa. At ikatlo, ito rin ang itinuturong dahilan kung bakit nagkakaroon ng brain drain sa Pilipinas, kung saan nauubos ang mga manggagawa ng Pilipinas dahil mas pinipili nitong magtrabaho sa ibang bansa upang kumita ng mas malaki. Suliranin bilang 5, pandemyang COVID-19. Isang malaking pamilya ng mga virus na maaaring magdulot ng sakit mula sa karaniwang sipon hanggang sa mas malubhang sakit tulad ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS-CoV at Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS-CoV. Maraming mga coronavirus ang natural na nakakahawa sa mga hayop, ngunit ang ilan ay maaari ring makahawa sa mga tao. Ang sakit na ito ay kumakalat sa hangin sa pamamagitan ng pag-ubo o pagbahing at malapit na personal na pakikipag-ugnay o sa paghawak ng mga kontaminadong bagay o ibabaw at pagkatapos ay sa paghawak ng bibig, ilong o mata. Ilan sa mga epekto nito ay ang mga sumusunod. Una, matindi ang naging epekto ng COVID-19 sa ating ekonomiya, lalong-lalo na ang pagbaba ng gross domestic product growth at pagtaas ng budget deficit. Ikalawa, patuloy na pagtaas ng tanto ng kawalan ng empleyo sa iba't ibang panig ng daigdig na nakaapekto ng lubos sa ekonomiyang pambansa. At ikatlo, dahil sa COVID-19, pansamantalang itinigil ang pasukan ng mga paaralan upang mapangalagaan ng mga mag-aaral sa lumalalang pagdami ng mga nahahawa sa sakit na ito. Unemployment. Ito ay nangyayari kapag ang mga tao ay walang trabaho, ngunit aktibong naghahanap ng trabaho. Ito rin ay isang kondisyon kung saan ang mga manggagawa ay walang makita o mapasukang trabaho. Underemployment. Ang isang manggagawa ay maaaring isaalang-alang na walang trabaho kung may hawak silang isang part-time na trabaho sa halip na isang full-time, o kung sila ay labis na kwalipikado at may edukasyon, karanasan at kasanayan na lumampas sa mga kinakailangan ng trabaho. Ipinahihiwatig ng ulat ng July 2018 and July 2019 Labor Force Survey, ang underemployment sa bansa ay laganap sa mahihirap na rehiyon o sa mga rehiyon na ang pangunahing hanap buhay ay agrikultural. Tinataya na maraming nagtatrabaho na underemployed. Sila ang mga manggagawang nangangailangan pa ng karagdagang oras sa pagtatrabaho o dagdag pang hanap buhay na may mahabang oras na trabaho. Sa kasalukuyan, binago ang katawagan sa mga ganitong uri ng manggagawa upang maging katanggap-tanggap sila gayon din sa mamamayan. Tinatawag ito ngayong home-based entrepreneurship, small business, project contract, business outsourcing, business networking, ahente ng siguro at real estate, buy and sell ng mga sapatos na The Signature, damit, food supplements, organic products, load sa cellphone, at iba't ibang produktong surplus at iniluwas mula sa mga kapitalistang bansa. Ang tugon ng Pilipinas sa hamon ng globalisasyon sa paggawa ay ang patuloy na pagbubukas ng bansa sa pandaigdigang pamilihan. Dahil dito nagbago ang mga kakailanganing kasanayan at salik sa produksyon. Bagamat iniaangkop ang kasalukuyang kurikulum para sa pangangailangan ng global standard na paggawa, patuloy pa rin ang pagtaas ng antas ng kawalan ng sapat at angkop na trabaho. Malayang na ipatutupad ng mga kapitalista o mamumuhunan ang eskemang kontraktualisasyon para ibaba ang gastos sa paggawa, alisin ang anumang proteksyon at ang tuwirang responsibilidad nito sa manggagawa. Laganap ang kalakaran ng mga manggagawang kontraktual sa mga tanggapan.
Mga karapatan ng mga manggagawa ayon sa International Labor Organization o ILO. Una, ang mga manggagawa ay may karapatang sumali sa mga unyon na malaya mula sa panghihimasok ng pamahalaan at tagapangasiwa. Ikalawa, ang mga manggagawa ay may karapatang makipagkasundo bilang bahagi ng grupo sa halip na mag-isa. Ikatlo, bawal ang lahat ng mga anyo ng sapilitang trabaho, lalo na ang mapang-aliping trabaho at trabahong pangkulungan. Dagdag pa rito, bawal ang trabaho, bunga ng pamimilit o duress. Ikaapat, bawal ang mabibigat na anyo ng trabahong pangkabataan. Sa makatwid, mayroong nakatakdang edad at mga kalagayang pang-empleyo para sa mga kabataan. At ikalima, bawal ang lahat ng mga anyo ng diskriminasyon sa trabaho, pantay na sweldo para sa parehong trabaho. Mga batas na nangangalaga sa mga karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Una, Batas ng Pangulo bilang 442. Ito ay batas na nagtatakda ng kodigo sa paggawa. Ikalawa, Commonwealth Act bilang 444. Ito ang unang batas ukol sa 8 oras ng paggawa. Ikatlo, Batas Republika bilang 1933. Batas na nagtatadhana ng 8 oras ng paggawa ng mga manggagawa. Ikaapat, Batas Republika bilang 679. Ito ay batas na nagtatakda ng pagkakaloob ng maternity leave. Ikalima, Batas Republika bilang 1052. Ito ay batas na nagtatadhana ng patakaran ukol sa pagkatanggal ng mga manggagawa. Ika-6, Batas Republika bilang 1131. Batas na nagbabawal sa pagtanggap ng mga manggagawa na wala pang 18 taong gulang. At ika-7, Batas Republika bilang 772. Ito ay batas na nagtatakda ng pagbabayad ng mga manggagawa na napinsala sa oras ng trabaho. Ito ang mga suliranin sa paggawa at epekto nito. Muli ako si Mrs. A na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!